Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng komento sa ibaba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon para patuloy po kami makapaghatid ng mga kwentong puno ng aral, inspirasyon, at magagandang mensahe sa buhay. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po muli kami sa isa namang makabuluhan at kapanapanabik na kwento. Simulan na po natin. Mahigpit na napahawak sa itak si Goyo nang matanaw na papalapit sa kanyang kinaroroonan ang pamangkin nitong si Boyet na may kasamang babae. Muli nitong ibinaling ang atensyon sa mga nyog na kanyang binabalatan at nagkunwaring hindi napansin ang dalawa. Chong, magandang hapon po. Oh, Boyet, ikaw pala. Mabuti naman, nakapagbakasyon kayo rito siya na ba ang asawa mo? Opo, si Lita po pala, Chong. Nandito po ako para kausapin ho kayo tungkol sa koprasan. Tinawagan ka na rin naman ni nanay tungkol dito, di ba? Oo, Pero bakit biglaan naman ang desisyon niya na ikaw na ang mamahala rito? Hindi madali ang pagpapatakbo ng koprasan, iho, Di ba may trabaho ka naman sa Maynila? Hindi na po kami babalik ng Maynila, Chong. Ha? Hindi na po kami titira doon. Dito na po kami titira. Ah. Isinali na kasi ni nanay sa pangalan kong titulo ng lupa Kaya napag-isip-isip ko na mas mainam na ako na mismo mag-asikaso sa kuprasan. Mahigit 10 taon ding pinaubaya ng nanay mo sa akin ng koprasang ito, iho. Maayos naman ang pamamalakad ko rito Nagpapasalamat po kami dahil hindi nyo pinabayaan ng kuprasan at itinuring nyong sayo, Chong. Pero sinabi ni nanay na mas mainam na ako mismo mag-asikaso nito. Lalo na't ipinamana naman niya ang lupa sa akin. Huwag ka mag-alala, Chong. Dito ko pa rin naman magtatrabaho at magtutulungan po tayo. Mabuti naman kung ganun. Basta, wag mo lang kalilimutan. Yung porsyento ko sa kikitain dito, ha? Wala akong problema, Chong. Mababanaag ang inis sa mukha ni Goyo na pilit itong ikinukubli. Mapakla pa itong napangiti habang nakikipag-usap sa pamangkin nito. Ilang buwan na ba yung pinagbubuntis mo, 7 buwan na po. Malapit ka na rin palang manganak. Alam nyo, mahirap ang buhay rito Malayo sa ospital at palengke. Grabe. Hindi katulad doon sa Maynila na madali lang ang transportasyon. Oo nga po, pero masasanay rin po ako rito. Kung saan po ang asawa ko, sasamahan ko po siya. Pero huwag ka mag-alala, iha. May kumadrona rin naman dito kung alanganing maisugod ka ng ospital. Si Suling lang naman ang nagpapaanak sa mga kababaihan dito Kaya nga po, bumili na ako ng multicab para hindi na pahirapan na pumunta sa bayan. Yun naman pala siya nga pala. Saan kayo ngayon nakatira? Doon po sa dating bahay namin, Chong. Gawa pa lang sa light materials para lang may matutuluyan kami. Pinapaayos ko na nga po yun para malapit sa kalsada. Hindi pa naman tapos pero pwede nang matirhan. Ganun ba? Mukhang pinaghandaan nyo na talaga ang paninirahan dito. Napabuntong hininga na lamang si Boyet dahil ramdam niya na ayaw ng tiyuhin na manirahan silang mag-asawa roon sapagkat babawiin na nila ang lupa na matagal nang pinakinabangan ng tiyuhin na pagmamay-ari ng kanyang ina. Matagal na rin nagrereklamo ang kanyang ina dahil sa 100% na kinikita ng koprasan ay tila mga 10% lamang ang ibinibigay ni Goyo. Umalis silang mag-asawa matapos kausapin ng tiyuhin. Habang papalayo'y may kung anong ideyang sumagi sa isipan ni Goyo at matalim na tinatanaw ang pamangkin. Nang makarating sila sa kanilang bahay, kinausap ni Lita ang asawang si Boyet. Boyet, hindi wala akong tiwala sa tiyuhin mo, ha? Pero kasi, napansin ko kanina na hindi siya masaya sa pagbabalik mo rito. Lalo na
nang malaman niyang dito na tayo maninirahan. Napansin ko rin yan. Pero wala naman siyang magagawa eh. Kung ako na ang mamamahala ngayon sa Kuprasan, ilang taon din siyang pinagbigyan ni inay nang pumanaw si tatay. Kaya nga, inilipat na ni nanay sa pangalan kong titulo ng lupa para wala na siyang dahilan para kulitin pa si nanay. Gusto na nga niyang angkinin habang buhay ang lupa namin. Yun na nga ang problema. Parang ayaw pang ibigay sa inyo na kayo naman talaga ang may-ari. Paano ba naman kasi? Sobrang bait ni nanay. Kaya pumayag siya nung makiusap si Chong sa kanya at hati sila sa kita. Di naman nasunod ang pinagkasunduan nila. Mas lamang ang kinikita ni Chong. May karapatan ka namang bawiin sa kanya ang Kuprasan. Oo, doon pa rin naman siya magtatrabaho. Ang kinaibahan lang, maimamanage ko ng maayos ang kinikita. Lalo na't may naririnig akong hindi tama ang pasahod niya sa mga trabahador eh. Yun ang gusto kong ayusin. Sandali lang at aayusin ko pa ang ibang mga gamit natin. Nasa karton pa ang iba eh. Hindi ko pa nailabas. Magpahinga ka na lang. Ako na ang gagawa niyan. Kinaumagahan na. May 2 karpentero na bumalik sa bahay ni Boyet upang ipagpatuloy ang kinukumpuning bahay. Hindi inaasahan na mag-asawa na pupunta raw ng tiyuhin na si Goyo. Chong, magandang umaga ho. Bakit po kayo naparito? Gusto ko lang tumulong sa paggawa ng bahay nyo. Para naman mapabilis na matapos. Tsaka nga pala, meron akong dalang saging rito. Ay, naku, salamat ho. Kinuha nito ang 2 sipi ng saging sa sako at muling itinali yun. Nakalanghap na masangsang na amoy si Boyet at natuon ang kanyang paningin sa sako. Ano pa po bang laman ng sakong yan, Chong? Karne ng baboy, iyo. Ihatid ko mamaya doon kay Suling. Nilagyan ko muna ng asin para hindi masira. Ihatid nyo na lang yan ngayon. Hayaan nyo na sina Mang Emong dito. Ang kusina at isang kwarto na lang naman ang hindi pa natatapos eh. Sige. Maya-maya na lang ako alis. May kape ka ba dyan? Sandali lang po. Ipagtitimpla ko kayo. Habang naghihintay ng kape, naglakad-lakad si Goyo sa likuran ng bahay. Mayayabong pa ang mga damo roon at pinagpuputol niya yun. Palinga-linga pa siya sa paligid. Naghukay siya at may inilibing sa lupa. Dali-dali niya yung tinambakan ng lupa at damo nang makitang hinahanap na siya ng pamangkin. Chong, ito na ho ang kape nyo. Ipatong mo na lang dyan sa mesa iyo. Ginapas ko na nga pala itong mga damo para naman hindi pamugaran ng ahas at lamok. Salamat po. Iyan nga rin ang gagawin ko sana mamaya eh. Tsaka lalagyan ko rin ng bakod ang palibot ng bahay. Halika na. Bumalik na tayo doon sa bahay ninyo. Ikaw ba nagkape na? Tapos na po, Chong. Napangisi pa si Goyo nang muling napasulyap sa bagay na inilibing niya sa lupa. Sigurado siyang hindi mapapansin yun ng pamangkin dahil tinakpan rin niya yun ng mga damo. Habang lumilipas sa mga araw ng pananatili nila sa baryo, paulit-ulit na nagkakasakit ang panganay nilang anak na si Selena. Pinakonsulta na rin nila ito sa doktor at binigyan naman ng gamot. Sana naman gumaling na siya ng tuluyan, ano? Malayo nga tayo sa polusyon. Pero bakit napapadalas ang pagkakasakit niya? Naninibago lang siguro dito sa probinsya. Nag-a-adjust pa ang katawan niya. Aray! Boyet! Bakit? Boyet, ang sakit ng tiyan ko! Naku! Manganganak ka na yata! Pero, dapat sa susunod na buwan pa eh. Sandali kukunin ko lang ang mga gamit mo. Boyet! Parang hindi na yata ako makakarating sa ospital. Humihilab ng tiyan ko! Aray! Ang sakit, Boyet! Malakas na napasigaw si Lita dahil sa labis na sakit. Pangalawang pagbubuntis na niya yun ngunit hindi niya mawari ang sakit. Imbis na lumabas ng bahay at alalayan patungo sa sasakyan, pinahiga na lamang ni Boyet ang asawa sa katre dahil sapu-sapu nito ang tiyan at hindi na makayanang makahakbang pa. Natataranta na siya kung ano ang gagawin. Ilang sandali dumungaw sa bintana si Suling nang marinig ang malakas na palahaw ni Lita.
Isa siyang kumadrona sa baryo. Nagkataon na napadaan ito, kaya humingi sa kanya ng tulong si Boyet. Ay nako, manganganak na tong asawa mo, iho. Sandali lang ho. Ilalagay ko lang itong mga gamit sa sasakyan para madala ko na siya sa ospital. Baka hindi na siya umabot ng ospital. Ha? Hindi na niya makakayanan, oh. Ay, bigyan mo na lang ako ng palanggana at malinis na tubig. Tsaka yung gunting, buhusan mo ng mainit na tubig, ha? Ako nang bahala sa asawa mo. Sinunod na lamang ni Boyet ang sinabi ng babae. Ngunit plano pa rin niyang dalhin sa ospital ang asawa. Nang ilagay niya na roon ang bag na naglalaman ng mga damit ng bata at ni Lita, napansin niyang flat ang 2 gulong ng multicab. Paano nangyari to? Bago to Oh, Boyet! May problema ba? Chong, na-flat ang gulong ng multicab Ha? Manganganak pa naman si Lita. Ha? Ganun ba? Opo. O sige, magpapatawag ako ng magbu-vulcanize. Salamat po. Muling pumasok si Boyet sa kanilang bahay upang tulungan ng kumadrona sa pagpapaanak sa kanyang asawa. Maya-may dumating si Goyo at ang mekaniko. Agad dinala ng lalaki sa vulcanizing shop ang gulong, ngunit nagpaiwan doon si Goyo upang tulungan ng pamangkin sa pag-aasikaso sa nanganganak na asawa nito. Baliktad ang bata. Manang, ano na po ang gagawin natin? Lalo na't nasira pa naman ang gulong ng sasakyan. Pakiusap, tulungan niyo po ang asawa ko. Huwag ka mag-alala, iho. Hindi naman to ang unang beses na nagpaanak ako ng suhi. Hinilot-hilot ng kumadrona ang tiyan ni Lita at inalalayan habang patuloy ito sa pag-ire. Halos mawalan pa ito ng hininga dahil sa labis na sakit. Maging ang tiyuhin na si Goy tumulong na rin sa pag-alalay kay Lita. Ilang sandali dahan-dahang lumabas ang bata. Ayan, lumabas na siya. Pero hindi siya umiiyak at namumutla pa. Manang, ano na po ang nangyayari sa anak ko? Naku, mahina ang tibok ng puso niya, iho. Ha? Pero paano ho nangyari yun? Yung huling pagpapacheck up namin ng asawa ko, malakas po ang bata. Tsaka hindi po siya suhi tulad ng sinasabi niyo. At malusog po siya. Dapat sa susunod na buwan pa manganganak tong asawa ko May pagkakataong umiikot pa ang sanggol sa sinapupunan ng ina. Tsaka baka napagod siya, kaya maaga siyang nanganak. Tinapik-tapik ni Manang Suling ang puwet ng bata. Maging ang likod nito'y hinagod ng kumadrona. Ngunit pasinok-sinok lamang ang sanggol at nahihirapang huminga. Ilang sandali tuluyan na itong naging kulay ube at nawala ng buhay. Ang anak ko. Kumusta ang anak ko? Iho, painumin mo muna siya ng sabaw ng arukaw para tumigil ang pagdurugo niya. Naglaga ako dyan kanina Opo. Manang, iligtas niyo po ang mag-ina ko. Patuloy na hinagod ng kumadrona ang likod ng bata kahit alam nitong maliit ang tsansang mabubuhay pa ito. Sinubukan din itong i-CPR ang sanggol, ngunit wala pa rin nangyari. Hanggang sa tuluyan na itong mangitim at hindi na pumipintig ang pulso nito. Manang, ano na po ang nangyayari? Ikinalulungkot ko, iho. Wala na ang anak niyo. Ginawa ko lahat ng makakaya ko pero patay na siya. Hindi maaari, Manang. Baka po, nagkakamali lang kayo. Malusog po ang anak ko sa tuwing nagpapaprenatal po ako. Iha, kumalma ka. Hindi ba kakabuti sa'yo ang pag-iyak? Akin ang anak ko, Manang. Baka gusto lang po niya ng yakap ko. Binalot ng lampi ni Manang Suling ang sanggol upang ibigay ito kay Lita. Hinaplos-haplos pa nito ang ulo ng anak. Baby, gumising ka na. Nandito na si Mama, oh. Lita, Gusto ka na rin makita ng ate mo. Anak, patawarin mo ko. Hindi ko gusto mo wala ka sa amin. Lita, mahal. Akin na si baby. Makakasama sa'yo ang labis na pag-iyak. Magpahinga ka na muna. Hindi! Gusto
Mahal, mahirap man pero kailangan nating tanggapin na wala na siya. Nangingitim na siya. Boyet, kasalanan ko to. Hindi ko siya inili ng maayos. Kasalanan ko kung bakit siya namatay. Wala kang kasalanan, mahal. Dahil kahit kailan, hindi ka nagpabaya bilang isang ina. Akin na ang baby natin. Dahan-dahang ibinigay ni Lita ang sanggol kay Boyet. Hindi pa rin ito tumitigil sa pag-iyak dahil hindi pa rin ito matanggap ang pagkamatay ng anak. Ilang sandali pumasok sa silid na yun ang panganay nilang anak na si Selena na nooy 5 taong gulang. Nagtataka at palipat-lipat ang tingin nito sa ina at sanggol na nakahiga sa papag. Habang pinapakalma ni Boyet ang asawa, ang tiyuhin na nagligpit ng inuna ng bata, maging ang mga dugo ang lampin. Matapos na bihisan ni Boyet ang asawa, ay nakatulog na rin ito. Alam kong hindi madali ang nangyari. Pero nasisiguro kong may magandang dahilan ng Diyos kung bakit niya hinayaang mangyari ito. Mabigat pa sa ngayon. Pero magiging maayos din ang lahat. Sigurado ako ron. Siya nga pala, Boyet. Talagang hindi madali ang pinagdadaanan nyo. Kaya kung mamarapatin mo sana, gusto ko lang magmagandang loob. Ako na muna ang bahala sa kuprasan para maalagaan mo tong si Lita. Salamat ho, Chong, sa pag-aalala. Pero kaya ko naman pong pagsabay na alagaan ang pamilya ko at ang pamamalakad sa kuprasan. Nagmamalasakit lang naman ako sa iyo, iho. Baka mahirapan ka eh. Lalo na't kailangan ka pa sa ngayon ng asawa mo. Napansin ni Boyet na napaismid ang tiyuhin dahil ayaw nitong siyang mamahala sa kuprasan. Lumabas ito ng bahay, bit-bit ang iniligpit na gamit. Ilang sandali umalis ito ng bahay na hindi napapayag ang pamangkin sa kanyang pakay. Ilang araw na nagbabaka sakali si Goyo na magbabagong isip ng pamangkin at iwan muli sa kanya ang kuprasan. Ngunit nanatili ito sa baryo sa kabila ng pagkamatay ng sanggol. Matapos na mailibing ang anak, maayos na naaalagaan ni Boyet ang pamilya kasabay ng pagpapatakbo ng kuprasan. Dahilan para madagdagan ng lihim na galit ni Goyo. Mga buwisit na yan. Sinasagad nyo talaga ang pasensya ko, ha? Simple lang sana plano ko eh. Tatakutin ko lang kayo. Pero masyado kayong matigas. Tignan ko lang kung makakayanan nyo pa ang pananatili rito sa baryo. Gabi-gabing naging balisa si Lita. Madalas niyang napapanaginipan ng namayapa niyang anak. Sorry anak. Kasalanan ko. Bakit ka nawala sa amin? Mahal na mahal ka namin ang papa mo. Mahal, gising. Gising. Binabangungot ka. Mahal. Boyet, ang anak natin. Nasaan siya? Mahal, wala nang anak natin. Nandito siya, Boyet. Umiiyak siya. Gusto niya alagaan ko siya. Wala na. Pero, anong kakargahin ko na sana siya? Biglang nagbagong mukha niya. Galit siya habang nakatingin sa akin. Sinisisi niya ako sa pagkawala niya, Boyet. Mahal. Wala kang kasalanan. Lahat ginawa mo para protektahan siya. Malakas din ang kutob ko na sinadyang butasin ang gulong ng sasakyan ko. Malaman ko lang kung sino ang gumawa nun. Malilintikan talaga siya sa akin. Boyet, galit ang anak natin. Dahil hindi ko siya nagawang iligtas. Panaginip lang yun, mahal. Hindi yung totoo. Kaya kumalma ka na. Baka mamaya magising si Celine at umiyak din. Alam mo namang sobrang nalungkot din siya sa pagkawala ng kapatid niya. Tumahan ka na. Niyakap na lamang ni Boyet ang asawa. Ngunit maging siya yun din ang madalas na napapanaginipan. Kaya't nagtaka siya kung bakit pareho ang panaginip nila ni Lita.
Hindi nakatulog ng maayos si Boyet sa kakaisip tungkol sa panaginip nilang mag-asawa. Napasulyap siya sa asawa at napansin niya na pinagpapawisan na naman ito. Muli rin itong nagising nang makaramdam ng pananakit ng puson. Aray, sakit ng puson ko. Boyet, tulungan mo nga akong pumunta sa banyo. Oh, sige. Dahan-dahan lang sa pagbangon. Aray, Oh, bakit biglaan naman to? may mga malalaking dugo pa bang lumalabas sa'yo, mahal? Baka yun ang sanhi ng pagsakit ng tiyan mo. Wala na. Simula nung painumin ako ni Manang Soling ng Vino Aguso. Mag-iisang linggo na matapos kumanganak. Pero ngayon lang ulit sumakit ang tiyan ko. Itong langis, pahira natin ang tiyan mo. Baka hangin lang yan. Pagdating sa banyo, maraming inilabas na ihi si Lita. Hindi normal katulad sa madalas na nababawas sa kanyang katawan. Matapos niyang makaihi, ay halos matuyot ang kanyang lalamunan, kaya't humingi siya ng tubig kay Boyet. Nakaramdam pa siya ng pagkahilo nang umupo siya sa silya. Boyet, pakikuha nga ako ng tubig na may inom. Parang natutuyo yung lalamunan ko eh. Tsaka ang init ang pakiramdam ko. Oh, itong electric fan. Ayan, nakatutok na sa'yo. Ano ba itong nararamdaman ko? Ang sama ng pakiramdam ko. Oh, itong tubig. Sabihin mo lang kung kulang pa yan, ha? Pakidagdagan nga. Oh. Akin ang isang pitsil. Nauuhaw pa ako eh. Ganoon na lamang ang pagtataka ni Boyet nang makita na naubos ni Lita ang isang pitsil ng tubig. Ngunit mayat maya rin itong nagbabanyo. Magpa-check up na tayo sa doktor. Parang hindi na maganda ang kalagayan mo eh. Baka resulta din to ng postpartum. Tsaka, hindi lang ang pagkauhaw ang nararamdaman ko eh. Nalalagas nga rin ang buhok ko eh. Tingnan mo, halos makalbo na ang bunbunan ko. Eh, bakit nung mga nakakaisalin, hindi ka naman ganito? Iba-iba raw ang epekto ng postpartum. Pero, nangihina talaga ang katawan ko, Boyet. Mamayang 6:00, luluwas tayo ng bayan. Iwan na lang natin si Celine sa pinsan ko. Hindi na makagalaw na maayos si Lita dahil sa pananamlay nito. Kaya't si Boyet na nag-ayos sa kanya hanggang sa ito'y makapagbihis. Pagkarating nila sa ospital, agad na sinuri ng doktor si Lita. Sanhi lamang ng postpartum ang paglalagas ng buhok nito at madalas na pagkauhaw. Tanging bitamina lamang ang inireseta nito sa babae. Ilang sandali umuwi na rin sila matapos ng check-up. Itong iron, inumin mo raw ang sabi ng doktor. Tsaka itong shampoo para tumubo daw ang buhok mo. Grabe naman ang pagkakalbo mo, mahal. Kaya nga hindi na ako nagsusuklay. Kasi nalalagas talaga ang buhok ko. Kahit na hindi na ako gumagamit ng shampoo. Iyang shampoo na binili ko, mild lang yan. Paano kasi kung ano-anong shampoo ang ginagamit mo dati? Wala na nga akong inilalagay sa buhok ko eh. Pero ganun pa rin ang resulta. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Naiinitan ka pa ba? Hindi na masyado. Basta tuloy-tuloy lang ang pag-inom ng vitamins para tuluyan ka ng gumaling. Gusto ko na munang matulog, mahal. Parang napagod ako sa biyahe eh. Agad na nakaidlip si Lita dahil sa pagod. Ilang sandali muli itong nagising dahil sa malakas na ubo. Muling nag-alala si Boyet dahil sa kalagayan ng asawa nito. Oh, kanina wala pa naman yung ubo mo ah. Itong tubig, uminom ka muna. Parang daw makahinga. Akin na yung linament. Ano na bang nangyayari sa'yo, mahal? Hindi ka naman sakitin noon ah. Siguro, sana lang kung halikabok at usok kanina. Akin na yung liniment. Hihilutin ko na ang likod mo. Ayan. Medyo bumubuti na ang pakiramdam ko.
Ilang sandali napansin ni Boyet na may mga bubuyog na pumasok sa bintana. Kinagat sila ng mga ito, kaya't iwinasiwas niya ang kumot upang makalayo ang mga bubuyog. Kinuha niya ang gasera na may gaas at binuhusan ang bunot ng niyog upang pausukan ang mga bubuyog na sumusugod sa kanila. Ganun na lamang ang palahaw ni Lita dahil pilit na sumisiksik ang mga bubuyog sa kanyang balat. Namamaga na rin ang bahagi ng katawan nito na kinagat ng insekto. Ilang sandali isa-isang nagsisilaglagan ng mga bubuyog nang lumakas ang usok. Alam mo, mahal, masama ang kutob ko. Parang nangyari na rin to kay tatay noon eh. Nagkasakit siya at may mga bubuyog din na sumugod sa bahay noon. Ang sabi ni Kaining, kinulam daw si tatay. Yun ang kanyang ikinamatay. Kulam? Oo, Pero wala naman akong nakaaway bago tayo pumunta rito. huwag ka mag-alala, mahal. Aalamin ko kung ang pagkakasakit mo ay sanhi nga talaga ng kulam. At aalamin ko kung sino ang animal na nagpakulam sa'yo. Boyet, natatakot ako. Ayoko pa mamatay. Hindi. Hindi ako papayag na mawala ka sa amin. Gagawa ko ng paraan para gumaling ka. Boyet, huwag mo kong iwan. Baka mamaya mapanaginipan ko na naman ang anak natin eh. Galit siya sa akin, Boyet. Kapag malakas ka na, bibisitahin natin siya sa sementeryo. Kinabukasan, pumunta ang mag-asawa sa bahay ni Lola Ining, ang matandang manggagamot na naninirahan sa dulo ng baryo. Lola, magandang umaga ho. Pasensya na po sa abala. Gusto ko sanang ipagamot itong asawa ko. Ay, pasok kayo. Pagpasensyahan nyo na tong bahay ko ha. Di pa ako nakakapagligpit eh. O, umupo muna kayo. Salamat po, Lola. Lola, manggagamot din pa kayo sa binat. Para kasi pong nabinat din ako eh. Ay, oo, iha. Ang tigas ng ubo mo ah. Sandali, at maglalaga muna ako ng dahon ng lagundi para lumambot yung plema mo. Tsaka hindi lang basta-basta ubo lang yan. May kasama pa yung orasyon na dumadagdag sa paghihirap mo. Ano pong ibig ninyong sabihin, Lola? Nararamdaman kong kinukulam ka, iha. Maging ang buong pamilya mo. Pero Lola, mabait po itong asawa ko. Wala po siyang nakaaway. Nararamdaman kong hindi naman siya ang pinagmumulan ng galit ng taong kumukulam sa pamilya ninyo. Kundi sa'yo, iho. Ha? Kung galit siya sa akin, bakit ang asawa kong pinapahirapan niya? At sino siya, Lola? Sandali lang, iho. At magsasagawa lang ako ng pagtatawas para malaman natin kung sino siya. Pero bago yan, itong lagundi. Inumin mo muna, iha. Salamat po, Lola. Hinilot din ni Lola Ineng ang likod at dibdib ni Lita. Kaya't unti-unting guminhawa ang pakiramdam nito. Maging ang pananakit ng ulo ni Lita ay nawala. Ilang sandali inilabas nito ang mga gamit sa pagtatawas at nagsimula ng umusal ng mga salita habang tinutunaw ang tawas sa maliit na sandok sa pamamagitan ng nakasinding kandila. Ilang beses nitong isinalang sa apoy ang sandok hanggang sa tuluyang matunaw ang tawas. Ano ho bang nakikita niyo, Lola? Gaya ng inaasahan, hindi ordinaryong sakit lang ang dumapo sa asawa mo, iho. Tingnan niyo ito. Malinaw sa nabuong hugis ng tawas na merong isang taong gustong sirain kayo. May mga namuong itim sa likuran ng nabuong tawas. Ang ibig sabihin nun ay kaluluwa. Namatayan ba kayo ng anak? Nakikita ko rin dito na may inilibing siya malapit sa bahay ninyo. Isang paraan ng ritual na nagpapahirap sa inyong pamilya. May kaalaman siya sa mahikang itim. Opo, Lola. Ang taong ito ang dahilan ng pagkamatay ng anak ninyo. Napakasama niya. Hindi ako papayag na hindi siya papanagutin sa ginawa niya kay Lita at sa anak ko. Ibig sabihin, sukdulan ang galit niya sa atin. Wala siyang puso.
Pinatay niyang inosenteng anak ko. Hindi pa siya tapos sa pagpapahirap sa inyo. Dahil gusto niya kayong umalis sa lugar na ito. Nanumbalik sa isipan ni Boyet ang madalas na reaksyon ng tiyuhin na si Goyo sa tuwing sila'y nag-uusap. Maging ang kakaibang ikinikilos nito sa tuwing may ginagawa ito sa palibot ng kanilang bahay. Sa palagay ko, may naisip ka na kung sino ang taong maaaring nagpapahirap sa inyo. Gusto niyo bang gumante? Kaya ko magsagawa ng ritual upang ibalik sa kanya ang kulam na ipinataw niya sa inyo. Ang sunod-sunod na kamalasan, pagkakasakit at hindi maipaliwanag na pangyayari na inyong nararanasan ay dulot ng kulam. Madalas kong napapanaginipan ang anak namin. Umiiyak. Pero galit siya sa akin. Ganyan din ang napapanaginipan ko gabi-gabi. Kaya nakukonsensya ako dahil pakiramdam ko wala akong ginawa upang iligtas ang buhay ng anak namin. Hindi ang sanggol ang tunay na dumadalaw sa inyong mga panaginip, kundi ang sumpa ng kulam na sumisira sa inyong konsensya. O ano, ibabalik na ba natin sa taong yun ang kulam? O kung ayaw nyo lumayo kayo sa baryong ito. Hindi ho kami aalis dahil ako ang may-ari ng lupa. May paraan ho bang malaman kung sino ang taong kumulam sa asawa ko? Bukas, pupunta ang taong ito sa inyo para alamin kung humihinga pa ba tong asawa mo. Doon nyo malalaman kung sino siya. Lola, natatakot po ako para sa buhay namin. Paano titigil ang kulam? Oh, itong bawang at dahon ng laurel. Inusalan ko ng orasyon nito. Palagi mong dalhin ito saan ka man pumunta. Tsaka maglagay ka rin ng asin sa bawat sulok ng bahay ninyo, lalo na sa pintuan. Ilagay mo sa baso. Sa gayon mapipigilan nun ang negatibong enerhiya na papasok sa tahanan ninyo. Maraming salamat po, Lola. Huwag ka mag-alala, iha. Nagamot ko na ang sakit na ipinataw niya sa'yo. Sinabihan ng matandang manggagamot si Boyet ng dapat nitong gawin. Maya-maya'y nagpaalam na sila sa matanda upang umuwi ng bahay. Habang nagmamaneho ng sasakyan, hindi naalis sa isip ni Boyet ang tiyuhin na siyang dahilan ng pagkakasakit ni Lita at pagkamatay ng kanilang anak. Salubong ang kanyang kilay at pigil ang kanyang galit. Nakarating sila sa kanilang bahay bago pa man lumubog ang araw. Sinundo na rin nila si Celine sa bahay ng kanyang pinsan. Sinigurado ni Boyet na nakasara ang lahat ng pinto at bintana matapos silang pumasok ng bahay. Ginamit din nila ang pampausok na ibinigay sa kanila ni Lola Ineng. Sa palagay mo, hindi na kaya makakapasok ang mga bubuyog na yan? Di na siguro. Tsaka takot sila sa usok eh. Magpahinga ka na, mahal. Ako na magluluto para makakain na tayo, ha? Hindi, tutulungan na kita. Huh? Maayos naman ang pakiramdam ko eh. Samahan mo na lang si Siling sa loob ng kwarto. Kaya ko na to. Matapos nilang kumain ay nagpahinga na rin si Boyet. Mahimbing na rin nakatulog ang asawa nitong si Lita at hindi na muling binangungot. Bagamat buong magdamag na hindi nakatulog si Boyet dahil maraming bumabagabag sa kanyang isipan. Kinaumagahan, nagtungo si Boyet sa likod ng kanilang bahay. Naalala niya ang sinabi ng matandang manggagamot tungkol sa inilibing na bagay malapit sa kanilang tinitirhan. Pinuntahan niya ang lugar kung saan niya nakita ang tiyuhin na nagagapas ng damo. Hinanap niya ang lupa na maaaring pinaglibingan nito ng kung anong bagay. Dito ko siya banda nakita na may ginagawang kahinahinala eh. Boyet? Anong ginagawa mo riyan? Ha? Pinuputol ko lang itong mga damo. Lumalago na eh. Palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ni Boyet habang may nakakapa sa ilalim ng lupa. Nandilat ng kanyang mga mata nang tumambad sa kanyang paningin ang isang bungo ng tao. Bungo? Itong inilibing niya na ginawa niya ng ritual? Walang hiya talaga siya. Boyet, ano yan? Ha? Bungo? Bakit may bungo ng tao riyan? Ngayon,
Sigurado na ako kung sinong taong nagpapahirap sa atin. Walang hiya siya. Matapos ko siyang pagkatiwalaan. Si Chong Goyo? Oo, kailangan ko siyang harapin. Ang kapal ng mukha niyang gawin to sa atin. Halos lahat ng hiningi niya binigay ko naman ah. Inayos ko na ang pamamalakad sa kuprasan na dati-rati maraming nagrereklamong trabahador dahil sa pagpapasweldo niya sa mababang halaga. Umanda siya sa akin. Boyet, anong gagawin mo? Tumawag na lang tayo ng pulis. Huwag kang magpadalos-dalos, pakiusap naman oh. Naluluhang pinigilan ni Lita ang asawa sa takot na anong gawin ito sa tiyuhin na. Lalo na't may dala pa itong itak. Ilang sandali natatanaw nila na papalapit si Goyo na tila ba'y lasing kung maglakad. Pakamot-kamot pa ito sa leeg at mga braso. Pumasok ka na muna sa loob. Kakausapin ko lang ang hayop na yan. Mag-iingat ka ha? Boyet, iyo! Kumusta na si Lita? May herbal na gamot akong hiningi rito. Galing kay Suling. Eto, ipainom mo sa kanya para naman lumakas siya. Bakit hindi ikaw ang uminom niyan? Ha? Para malaman mo kung may lason o wala. Anong lason? Walang lason to. Ito nga iniinom ko sa tuwing masama pakiramdam ko eh. Sige na, tanggapin mo na ito. Tama na ang pagkukunwari, Chong. Bakit nandito ka, ha? Tsaka bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ka ba nakatulog buong gabi? Dahil ikaw naman ang hindi pinapatulog ng konsensya mo? Alam ko na ang totoo, Chong. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang anak namin at ang pagkakasakit ng asawa ko. Walang hiya ka! Teka lang. Ano ba yung pinagsasabi mong bata ka? Hindi kita maintindihan. Maang-maangang ka pa talaga? Alam ko na ikaw ang nagpakulam sa amin dahil ayaw mo kami manirahan dito. Sakim ka, Chong! Hindi pa ba sapat ang naitulong namin sa iyo mula pa man noon? Ngayon alam ko na, maging ang pagkamatay ni tatay, ikaw ang dahilan! Kala mo kung sino ka na. Huwag mo akong pagbintangan ng kung ano-ano. Paano mo may papaliwanag ang bungo na to? Kahit itanggi mo man, alam mo sa sarili mo na ikaw ang nagbaon nito sa lupa. Ha? Dito pa malapit sa bahay namin! Hindi na makatanggi si Goyo dahil wala na siyang lusot pa. Kaya't napahalakak na lamang ito habang nakapamewang. Sisihin mo yung sarili mo. Ikaw ang dahilan ng paghihirap ng asawa mo eh. Kung hindi ka nagmatigas, hindi sana tayo aabot sa ganito. Buong buhay ko, inilaan ko rito, tapos kayo lang makikinabang? Chong, hindi sa'yo ang lupang to. Kinananay at tatay ito. Ipinagkatiwala lang sa'yo dati. Kaya wala kang karapatan na ang kininito. Hindi na nakapagpigil si Boyet kaya nasuntok niya ang tiyuhin. Bumawi si Goyo sa pagkakasuntok, ngunit hindi siya natamaan. Naramdaman ni Boyet na humahangos ito at nahihirapang huminga. Namamantal din ang buong katawan ng tiyuhin, kaya't batid niyang umepekto na ang sumbalik na isinagawa ni Lola Ineng. Ilang sandaling matalim lamang siyang tinitigan nito bago ito umalis. Hinayaan na lamang ni Boyet ang tiyuhin na umalis dahil napansin niya na hindi na ito mapakali. Ilang araw na hindi nagpakita si Goyo sa kanila. Nanumbalik ang sigla ni Lita at hindi na rin sakitan ng kanilang anak na si Selena. Isang araw, nabalitaan na lamang nila na natagpo ang bangkay si Goyo sa talahibana. Nilalangaw at haka-hakang pinatay ng mga rebelde na naninirahan sa kabundukan. Ngunit ayon sa matandang manggagamot, namatay ito dahil sa sunod-sunod na bumalik sa kanya ang ulam na ipinataw nito sa pamilya ng pamangkin. Wakas. Pasensya na po kayo kung hindi po ako makakapag-shoutout ngayon. Bawi na lang po ako next week. Kung nagustuhan niyo po ang kwento namin ngayon, sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-share. Huwag niyo rin po sanang kalimutan na suportahan ang bagong channel ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. At ganoon din po ang Kuya Louie Horror Stories. Malaking tulong po sa amin ang inyong suporta para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you.
Ay, sige. Mamaya-maya na lang ako alis. May kapatid. Ako na muna ang bahala sa koprasan. Ay, Ayaw niyang nandito kayo. May mga namuong itim sa likuran ng may mga ang sunod-sunod na kamalasan, pagkakasakit, at hindi ba ipaliwanag na pangyayari sa inyong o ano? Ibabalik na ba natin sa taong yun ng o ano? Ibabalik na ba natin yung sa taong yun? Hay! ay, may herbal pala akong gamot. Dito hiningi ko si Kanon Tuyoy. Kaka.